Mga OFW sa Middle East, ano ba yung tulong ng gobyerno kung lumala ang krisis? May pamilya ka ba o kakilala na nagtatrabaho sa Middle East? Or ikaw ba isang OFW na kasalukuyang nasa region na iyon? Sa mga nakaraang araw, maraming balita na ang lumalabas tungkol sa tumataas ng tensyon at airstrike sa ilang bahagi ng Middle East. At dahil dito, maraming Pilipino ang nag-aalala. Mas lalo pang naging seryoso ang sitwasyon dahil may ilang OFWs na nagsimula ng gusto nang makauwi sa Pinas habang patuloy pa ding minomonitor ng gobyerno ng ating mga kababayan na nasa abroad. Kaya ang tanong ngayon ng marami, ano ba yung kasalukuyang sitwasyon ng mga OFW sa Middle East? May mga Pilipino na bang nakauwi sa Pilipinas? At ano ba yung tulong na ibinibigay ng gobyerno sa mga returning OFWs? Hello mga ka-recruit, Jenny here. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang latest update tungkol sa mga OFW sa Middle East, kung meron bang ilan ng nakabalik sa Pilipinas at kung ano ba yung assistance na ihanda ng gobyerno para sa kanila. Disclaimer lang po, ang Recruit page po ay hindi po affiliated sa kahit ano pong agency or organization. Ang lahat po ng information na to ay binabahagi ay para sa mga educational purposes lamang at na-verify namin sa abot ng aming kalaman. Hinihikayat po namin na ang mga viewers na mag-research din sa sarili nila at i-verify ang mga detalye bago po gumawa ng anumang desisyon. Ano ba yung nangyari sa Middle East? Sa mga news mula sa iba't ibang news sources or outlets, patuloy na minomonitor ng Philippine government ang tensyon silang bahagi ng Middle East dahil sa mga military at airstrike ng region na ito. Dahil sa sitwasyong ito, ayon sa mga balita, may mga ilang OFWs na daw ang nagdesisyon na gusto na daw umuwi sa Pilipinas habang ang iba naman ay patuloy pa din gustong manatili sa kanilang trabaho. Ngunit naka-alert sa development sa kanilang bansa. Ang Department of Migrant Workers or DMW ay patuloy daw nakikipag-coordinate sa mga Philippine embassies at consolidate upang masiguradong updated ang mga information tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino sa Middle East. May mga OFWs na bang nakauwi? Take note, according daw sa news, may mga OFWs na daw nagsimula na makabalik daw sa Pilipinas bilang bahagi ng precautionary measures at voluntary repatriation. Ang mga OFWs na ito ay maaaring mga nagdesisyon ng umuwi dahil sa security concerns, mga natapos ng contract at piniling umuwi na muna. O mga nangangailangan ng assistance dahil sa sitwasyon sa Middle East. Pagdating daw sa Pilipinas, ang mga returning OFWs ay tinatanggap at ina-assist daw ng iba't ibang government agencies upang matulungan daw silang makapag-adjust muli sa bansa. And I hope totoo nga kasi grabe din yung situation nila doon. Hindi bihira, especially na nadadamay pa sila sa gulo sa ibang bansa. And sa kasamaang palad, pabalita din na may isang OFW na caregiver na binawian po siya ng buhay. I hope hindi po ito maulit sa ibang kababayan natin and nakikiramay po kami sa pamilya na nadamay. So to continue this, ano ba yung tulong na inihanda daw para sa mga nakauwing OFWs or gustong umuwi na OFWs? Isa sa mga pangunahing ahensya na naghahanda daw ng assistance ay ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ayon sa kanilang pahayag, handa daw silang makipagtulungan sa Department of Migrant Workers upang suportahan daw yung mga OFWs na babalik sa Pilipinas. Ang mga assistance na maaari daw ibigay ay kabilang ang financial assistance para sa mga returning OFWs, temporary accommodation kung kinakailangan, food assistance at basic necessities, psychosocial support para sa mga naapektuhan ng krisis, reintegration assistance upang matulungan silang magsimula muli sa Pilipinas. Ang layunin ng programa daw ito ay tulungan daw yung mga OFWs na makabangon muli habang naghahanap pa ng susunod na opportunity. Koordinasyon ng mga ahensya. Sa mga ganitong situation, hindi lamang isang ahensya ang kumikilos. Ang iba't ibang government agencies ay nagtutulungan din upang masiguradong maayos ang assistance ng mga OFWs. Kabilang din dito ang Department of Migrant Workers or DMW, Department of Social Welfare of Development or DSWD, Overseas Workers Welfare Administration or OWA, and Department of Foreign Affairs or DFA. Ang koordinasyon ng mga ahensyang ito ay mahalaga upang masigurado daw ligtas sa mga OFWs, maayos ang repatriation process kung kinakailangan,
kinakailangan at matulungan daw yung mga returning OFWs na makapag-adjust muli sa Pilipinas. Paalala lang po para sa mga OFW sa Middle East, kung ikaw ay kasalukuyang nasa Middle East, narito po daw yung ilang mga mahalagang paalala. Manatiling updated sa advisories ng Philippine Embassy or Consulate, iwasan ang pag-share ng hindi verified na information, siguraduhin updated ang iyong mga contact information sa embassy, isave din yung mga emergency hotline numbers ng embassy sa iyong bansa. Sundin ang safety and advisories ng host country authorities. Sa panahon ng uncertainty, ang tamang impormasyon ay pagiging alert ay napakahalaga po. Alam natin na hindi madaling magdesisyon kung uuwi ba or manatili sa ibang bansa. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon, maraming OFWs ang may iniisip na pamilya sa Pilipinas, financial responsibilities, at trabaho sa kanilang pinagkakakitaan. Pero sa mga ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan po ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan ng assistance, huwag po daw mag-atubiling lumapit daw sa ating Philippine Embassy or sa mga government agencies na nakatalaga para tumulong sa OFWs. Mga karikrod, ang pagiging OFW ay isang malaking sakripisyo para sa pamilya. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, mahalagang manatiling alert, informed, at connected sa mga official sources ng mga impormasyon. Kung may kakilala kang OFW sa Middle East, maaari mo itong i-share ang video na ito upang makatulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon. At kung gusto mo ng updates tungkol sa OFW news at safety advisories, make it sure to like, share, and subscribe. Dito po sa Record PH, hindi lang trabaho abroad ang pinag-usapan, kundi pati na rin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipinong OFW.